Eto, dito tayo magsimula. Kasi ang punot dulo nito, okay yan. Okay sa akin yan. O, kung halimbawa, nagnakaw talaga itong si Villanueva, patunayan nila, okay, ay freeze assets, wala akong pake. Kahit si Jinggoy Estrada, damay, wala rin akong pake. Dahil wala talagang reputasyon si Jinggoy eh. Vulnerable siya, pinakamahina ang kanyang reputasyon. Galit na galit nga tayo dyan noong Napoles, di ba? Pero wala, na-acquit eh. O si Bong Revilla din, damay din. Although, si Bong Revilla, ano yan, kaibigan natin yan, kung talagang nagnakaw yan, ay dapat ipako sa krus yan. Walang kaibigan, kakilala kapag nagnakaw. O eto, ACT-CIS, nadamay na din kanina. Nagulat sila nung lumabas itong retired Marines na tao mismo ni Zaldico na pinatotohanan yung issue kay Zaldico, pero meron siyang malupit na idinagdag. Yung missing link. Yung missing link, mga bossing, na si Romualdez. Yan talaga ang missing link, mga bossing, si Romualdez. Kasi pag lumabas na yung pangalan ng Romualdez, damay-damay na yan. Kita ninyo, napakagaling ng Panginoon. Unang-una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil itong mga nagaganap na ito, itong mga nangyayari na ito, ang tumapik sa mga tao na ito, Diyos. Ibabalik lang natin para inyong maintindihan kung gaano kamakapangyarihan ng Panginoon. Kasi dumadating tayo sa punto na siyempre sabi nyo, Vox Populi, di ba may mga ganon, yung boses ng nakakarami ay yun din ang gusto ng Panginoon. Nanalo si Bongbong. Maraming kumu-question, di ba alam ng Diyos na si Bongbong magnanakaw? Binigay nga sa tao yung kapangyarihan eh. Di ba? So tayong bumoto, kayong bumoto eh. Pero yun na rin, yun ang kapalaran. Sino bang gumagawa ng kapalaran? Di ba? Ang langit, ang may tumutulong doon sa kapalaran. Tayong gumagawa. Pero nakaano na yan, scripted na lahat yan. Lagi nating narinig niya, scripted na yan lahat eh. So marami mga Pilipino ang nalulungkot. Nako po, wala yatang Diyos talaga. Grabe ang Pilipinas, parang kinalimutan na tayo ng Panginoon. Maraming kumu-question sa sobrang frustration kasi when you're frustrated, hanggat ang human nature kasi, hanggat kaya mo, sinasarili mo eh. Hanggat kaya mo, pinipilit mo eh. Pero kapag hindi mo na kaya, minsan ginawa mo na ang lahat, lahat ng tamang paraan, legal na paraan ginawa mo na, pero parang walang pagbabago, parang walang nagigising, parang walang nakikinig. Minsan feeling mo talaga mako-question mo yung langit. Ano ba naman yan, Lord? Grabe man 'tong nangyayari sa bayang Pilipinas. Mantakin mo, inalipin na kami ng mga Espanyol ng ilang siglo. Tapos inalipin kami ng mga Hapon, hinalipin kami ng mga Kano. Ang dami ng binuwis na buhay ng mga kalahi namin dahil sa pang-aabuso sa bansang Pilipinas. Grabe naman pagpapabaya mo sa amin. Di ba ganun eh? Tapos ngayon, nakalaya nga tayo. Pero Diyos ko naman, ito namang mga taong inilalagay sa pwesto. Akala pa naman namin ikaw ang naglalagay ng mga tao sa posisyon. Ginagamit mo lang ang tao para bumoto. Dahil ang boses ng tao ay boses mo, boses ng nakakarami ay boses ng boses mo. Bakit naman ganito ang nangyayari sa Pilipinas? Ayun. So lahat tayo ganun ang ating pakiramdam. Pero kung mapapansin ninyo, hindi ba nagsimula ito noong ginawa nilang panggigipit sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Noong una nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy, diyan na nagsimula talaga yung kaliwat kanan ng mga pagkakamali nila eh. Na yan? Sunod-sunod na yung mga pagkakamali nila. Ayan na, kinubkob na yung Kingdom of Jesus Christ, binaboy na yung reputasyon ni Pastor Apollo Kibuloy, binaboy na ang Davao, tapos binababoy na yung mga Duterte. Nagsimula naman kasi talaga, mga bossing,
yung issue noong nagsalita na si Pangulong Duterte. Kasi alam ni Pangulong Duterte ang kalakaran sa politika eh. Nakikita niya na putang ina nitong mga to. Kasi alam ni Pangulo eh. Remember, noong 2021, sinabi na ni Pangulo na hindi pwede si Bongbong Marcos maging presidente, magugulo talaga Pilipinas. Sinabi niya yun. Kaya lang, wala eh. Yung anak niya, kumampi eh. Nabudol yung anak niya eh. So, wala na rin siyang choice. Kung hindi, sundin na lang kung ano yung wisdom ng kanyang anak. Eh, desisyon naman yan. Matanda na siya. O, suma total, nagkaroon ng problema. Nung nagkaroon ng problema, nakikita ni Pangulong Duterte na tila mo ilalaglag talaga si Inday Sara. Kasi kung mapapansin ninyo, umpisa pa lang, nalaman na ni Inday Sara na mali yung desisyon niya eh. Pero, binigyan siya ng posisyon. So, anong gagawin niya? Ang ginawa ni Inday Sara, matahimik siyang nagtrabaho. Alam ni Inday Sara na may mga nangyayari sa paligid niya, pero wala siya sa posisyon para anuhin yun, para ilabas lahat yun. Bakit? Una, magagalit ang taong bayan sa kanya. Sisisihin siya. Ikaw kasi. Hindi ka sumunod sa tatay mo eh. Gaganunin siya. Pangalawa, pag nagreklamo siya at ibinisto niya yung mga kasamahan niya, anong mangyayari? Iisipin ng taong bayan na meron siyang interes sa pagiging presidente. Meron kasi siyang delikadesa eh, na kung ako magrereklamo, ako mag-whistleblower ng kinagawa nilang kalokohan, tapos ako ang papalit kung mawawala sila sa posisyon. Anong tawag dun? Para naman akong si Gloria Arroyo nun. Diba? So, ang ginawa na lang ni Inday, nanahimik, yung mga pagkakamali niya, tinanggap niya, tapos nagtrabaho siya. Sabi niya, akala ko, ito talaga nanggaling to sa bibig ni Inday Sara. Sabi niya, akala ko, hindi nila ako, pagbabayaan lang nila akong magtrabaho. Kasi yun lang naman talaga ang gusto ko eh. Yun ang mandato ko eh, magtrabaho. Eh, kung bulok yung gobyernong kinapapalooban ko, wala na akong magagawa ron. Binoto ng taong bayan yan eh. So ako, may trabaho ako bilang Vice President, may trabaho ako sa DepEd, gagawin ko yung trabaho ko. Eh, ang problema, pati yung trabaho niya, bukod sa pinakikialaman, sinasama pa siya sa korupsyon. Kaya doon niya na-realize na putang ina, parang mali na ito. At nakita yon ni Pangulong Duterte. Bilang isang ama, meron ngang isang interview si Pangulong Duterte na sabi niya, alam ninyo, tayong mga magulang, kahit na gano'n nakalalaki yung mga anak natin, kahit may mga apo na yan, sa paningin natin, sanggol pa rin sila. Sa paningin natin, baby pa din sila. At feeling natin, kailangan nila ng protection natin. At poproteksyonan natin sila at all cost. Kahit gano'n pa sila katatanda. So nung nakita ni Pangulong Duterte yung direksyon na mukhang yung anak niya ang yayariin, ginamit niya na yung kanyang boses. Katulong si Pastor Apollo Kibuloy, gikan sa masa para sa masa, inilabas niya lahat ng mga bulok ng pamahalaan. Doon nagsimula yun. So dahil hindi nila kaya i-deny yung mga sinasabi ni Pangulo, sinimulan na nilang gumawa ng mga pagkakamali. Ayan na nga, nauna na nga yung ginawa kay Pastor Kibuloy sa simbahan, sa SMNI, ginawa kay Inday Sara na impeachment, ginawa kay Pangulong Duterte, ipinadala siya doon. Before mawala si Pangulong Duterte sa atin, dito sa Pilipinas, nag-usap kami. At ang sabi niya sa amin, kasi nandoon kami sa siege nandoon kami sa, di ba natatandaan nyo, 16 days, nandoon kami sa, ni Pastor, sa compound. Tapos, nakikipaglaban tayo doon sa mga kabulastugan ng mga pulis habang nagtatanim ng mga ebidensya at kung ano-anong mga paglabag sa batas. Kinausap niya kami, kamusta kayo? As in, kaming, pa lang kami noon, 6 pa lang kami noon na banateros, kasama si Banat. So, hindi, 5 pa lang kami, wala pa si Paring RJ noon. So, nag-usap kami, yun ngayon nagkantahan kami, nagkwentuhan kami. Tapos sabi niya nga sa amin na, always remember na lahat ng ginagawa ni General Torre dyan, lahat ng ginagawa nila dyan na mali, do not disturb them. Pabayaan nyo silang mag-commit ng mistakes. Do not disturb your enemy while they are making a mistake. Sabi niya, so baka akala nyo na nanahimik lang ako. Sabi niya, kalma lang kayo. Kalma lang kayo. Gawin nyo lang yung tama yung ginagawa ninyo. Maximum tolerance on our part. Lahat ng mga ginagawa nilang kasalanan dyan,
na ililista natin at nakikita ng taong bayan through you, sabi niya, so pabayaan lang natin. Yan, no, kita ninyo. Pinabayaan natin ng pinabayaan, nag-commit sila na nag-commit ng mistakes. Diyos na ang gumawa ng paraan. Anong ginawa ng paraan ng Panginoon? That same year, pinabagyo niya, bumaha, pagkatapos magsalita ni Bongbong Marcos patungkol sa flood control. And the rest is history. Na since 2022 pa pala ni railroad na nila lahat ng mga pera para kamkamin. At part ng mga pera na yan, mga bossing, part ng pera na ninakaw nila sa mga proyekto na yan, ayun, ICC, si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Quiboloy hanggang ngayon nakakulong. Kasama yan sa corruption. Yung mga ginagamit nilang pera para manatili itong dalawang tao na kalaban ng komunismo sa Pilipinas. Nakakulong ngayon. Lagi niyong tatandaan yan. Wag na wag niyong kalilimutan yan. Na ang revolusyon natin sa pakikipaglaban sa Pilipinas sinimulan ng dalawang tao. Sino yan? Si Pastor Apollo Quiboloy at saka si Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang nagsimula tapos gumalaw ang langit. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon, hindi ba? Tingnan nyo, minsan kasi nagtataka tayo, bakit naman itong mga sundalo? Bakit itong mga polis wala nang ginagawa dito? Parang bumapayag na lang silang maging kasangkapan. Kasi nga, nilunod sa pera eh. Oo, pinaasa sa pera eh. Na pag nawalan kayo ng trabaho, yari ang mga pamilya nyo. Hostage din eh, yung mga pulis at saka mga militar natin. At nag-aantay lang sila ng malaking pagsabog talaga. Sigurado ko maniningil yang mga yan. Let us keep the faith. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.